ETV Network, Philippines, give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization, strictly non-commercial. Pagpatuloy po natin ang ating tinatalakay kanina. Sabi ko nga, ang owner's manual na bigay ng Diyos, galing po yan sa Diyos. Hindi po galing sa tao yan. Ang Diyos ang lumalang sa atin. Siya po talaga ang tunay na owner. Tayo naman ang katiwala. Pero tayo mga katiwala, dapat sundin ang instruction ng may gawa at ng tunay na nagmamay-ari. Kaya po, hindi natin pwedeng baliwalain. Pag binaliwala mo yan, ikaw din ang lagot eh. O, tingnan niyo po, yung mga batas lang, physical laws, kung tawagin, batas ng kalikasan. Huwag na nating ilayo. O, meron po tayong, kung tawagin, law of gravity. Yan po eh. Kaya, pagka may inihagis ka, ay babagsak mo yan kung hindi mo sasaluhin, kung hindi mo aalalayan. Eh kung halimbawa, sabihin mo, aba, walang law of gravity sa akin. Makikita ninyo, dalhin ninyo ako dun sa 6th floor. Pagdating ko dun, lalakad ako sa himpapawid. Lalakad ako. Eh kung ako'y nakikinig sa inyo, sabi ko, pare, o sige, panunuorin kita, pero bago ka lumakad, mula sa ika-6 na palapag, eh, mag-adjust patria dorada ka na muna. Sapagkat sigurado ko, pag ikaw ay nagsikap na maglakad sa hangin at walang aalalay sa iyo, walang sasalo sa iyo, lagpak ka. Sigurado, patay ka. Eh bakit? Meron pong law of gravity. Batas ng kalikasan. Ganyan din po. Batas ng kalikasan sa atin. Sabihin sa inyo ngayon ng mga doktor, huwag kayong sosobra ng pagkain ng matatamis. Huwag kayong inom ng mga napakatatamis na soft drinks. Huwag, sapagkat tataas ang blood sugar mo at masisira ang kalusugan mo. O kaya, sasabihin, huwag naman kayong sobra ang kain ng lechon at ang taba ng baboy. Kapag kayo ay kumakain ng nilaga, naku, sasawsaw pa ng kaunti sa patis, naku, napakasarap niya. Masarap nga marahil. Pero, kaibigan, kapatid, mamamatay ka sa sarap. Hindi ka tatagal. No? Bakit? Yun po laban sa kalikasan. Laban sa hinihingi ng ating katawan. Tayo naman mga tao, ayon sa katuruan ng simbahan, ang ating katauhan ay sugatan, wounded. Bakit po sugatan? Dahil po nagkasalang ating unang magulang. At pagkatapos, nandiyan ang kasaysayan ng pagkakasala ng tao. At alam po niyo, ang kasalanan ng tao ay nag-iiwan ng pinsala sa kanyang katauhan. At ang isang malaking pinsala ito, na ang tao na naapektuhan ng kasalanan, at lalong-lalo na dinagdagan pa niya ng marami niyang personal na kasalanan, ang tao po niya nagdidilim ang paningin. At hindi po niya mabasang mabuti ang kanyang, ang batas na nasa sa kanyang pagkatao. Kung gusto po ninyong humanap ng halimbawa niyan, basahin niyo po ang sinulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya dito, God handed them over to impurity, to the lusts of their hearts, for the mutual degradation of their bodies. They exchanged the truth of God for a lie and revered and worshipped the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Alam po niya, nakalulong ko. Mapapansin.
mapapansin nyo. Yung tao na lalaking babae. Aba, minsan pagmamalaki pa niya, pagiging babae, macho ako. Marami akong mga tropeo. Trophies sa buhay ko. Ito babaeng ito, yung babaeng ito, babaeng ito. May pinagmamalaki pa. Yung dapat na ikahiya pinagmamalaki pa. At ngayon, nakikita naman ninyo. Yung nabanggit ko sa inyo kaninang same-sex marriage. Pakita po niyo, nakakita ako ng pelikula ng mga kinasal daw. Pagkatapos ng kasal, lalaki sa lalaki, halik at yakap. Naku po, mapapangiwi ka kung ikaw ay ordinaryong tao. Pero sila, anong masama dito? At huwag na po tayong lalayo pa. Yung mga nangungurakot po, naku, hindi na nila minamasama yung pangungurakot. Meron nga po, isang pamahalaan pa noon pa, inakusahan ng corruption. Ang sabi daw nung kapatid, nung presidente noon, sabi daw is it wrong to provide for your family? Aba, ano naman ang masama yan? Ayan po, malalabuan ka. Kanya, ito po naman na nangyari. Ang Diyos naman ay napakabait. Kaya po, tinulungan niya ang ating kahinaan. Kaya nagbigay siya, bukod sa natural moral law, ipinakilala niya ang nilalaman ng natural moral law na yan, na sinabi natin, na nakasulat na sa ating mga puso. Nagbigay po siya ng kung tawagin natin ay mga 10 utos. Ang nilalaman po ng 10 utos na yan, yung pinakabuo po talaga namang nasa atin ang katauhan yun. Pero, alam po niyo, nililinaw ng Diyos. Nililiwanag ng Diyos. Dinidiretso ng Diyos. Kanya, halimbawa po, kung babaling tayo doon sa aklat ng Deuteronomio, sabi po ng Diyos, you shall not have other gods besides me. Ayun. Narinig niyo, walang iba Diyos. Iisa lang ako. Okay? Dapat naman talaga. Pero marami pong tao, nung isulat ito, nalalabuan na. Sinasamba pa nga mga idolo. Kanya, nilinaw pa nga ng Diyos, you shall not carve idols for yourselves in the shape of anything in the sky above or on the earth below or in the waters beneath the earth. You shall not bow down before them or worship them. Ayaw ng Diyos na sumamba sa mga idol. Ano po, paano na yun? Nalalabuan ng mga tao. Dinudyos na nila yung gawa ng kanilang mga kamay. Ngunit, yan. Ang Diyos nilinaw. Sabi na naman po, halimbawa, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you. Yun po naman dapat. Pero, sa totoo lang po, kuminsan may mga tao na lalamuan. Hindi na ginagalang ang kanilang amatin. At, bibigyan pa ng rason ng kanilang sarili. They will even justify themselves. You shall not kill. Sabi po ng Panginoon, huwag kang papatay ng inosenteng tao. May mga iba. Basta kinakailangan mo para makamtan mo ang hangad mo. Huwag mong pababayaan na mayroong makahadlang sa'yo, patayin mo kung kinakailangan. Kanya po, marami mga nalalabuan naman. Bay, kwento sa akin ng isang kaibigan ko na taga Cavite.
Doon daw sa kanila, gun for hire, 5,000 lang ipapatay niya. Yun po ay talagang nalalabuan. Kanya nililinaw ng Diyos, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw, sabi din naman ng Diyos. Ganyan po, yung 10 utos ay pagliliwanag ng Diyos ng kanyang kalooban para sa atin. Nililiwanag po yan. Pagdating naman sa bagong tipan, tinanong ang ating Panginoon kung ano ang pinakadakilang utos. At alam po nyo ang kanyang isinagot. Ito, mahalin mo ang Panginoon, yung Diyos, ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong isip. At ang ikalawa ay katulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa, tulad ng iyong sarili. Nilinaw po ng Panginoon yan. Para sa ganoon, hindi na tayo magkamali at pinagsama pa niya. Sabi niya, the whole law and the prophets depend on these 2 commandments. Yung dalawang yan, magkatiyap yan. Parang Siamese twins. Hindi mo mapag-ihiwalay yan. 1,500 years after Moses, Jesus was asked, which is the greatest commandment of Moses? Which is the first commandment of all? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might, and with all thy strength. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. Master, thou hast said the truth. There is one God, and none other but He. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. Thou art not far from the kingdom of God. Executive Producer, Brother Ben Yalung. Supervising Producer, Brother Celso de Guzman. Directed by Chuck Durana. Special post video inserting by Brother Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7. APFI Production. In union with the following charismatic groups: Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong, Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochial Luluwico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, JET, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community, Salt and Light Community for Christ. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the Prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966–1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971–1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales.
From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982–1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984. He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.